Hey guys, good morning. It's 7:30 in the morning dito sa amin sa Belgium. Lumamig na naman. It's actually 0 degrees at medyo frozen na naman ang paligid. So today po ay ilalakad natin ang aking aso na si Willow. Pupunta po tayo sa woods para makapaglakad siya ng maayos at mahaba-haba. So on this episode po ng video natin is all about my dog. So habang naglalakad, kwento ko sa inyo kung paano ba mag-own ng dog dito, anong process, and also yung mga expenses at mga requirements para makapag-alaga ng aso dito sa Belgium. Alright guys, nakadating na nga tayo dito sa bukana ng woods na lalakad namin ng aso ko. So, yung woods na yan sa likodan ng mga bahay. Diyan tayo maglalakad kasama ang ating aso. Alright. At andito na nga tayo papasok sa kakahuyan kung saan natin ilalakad ang ating aso. Medyo tumataas na tayo. Okay. Yan po ang view. Tapos yung nakikita niyong mga nakatanim na yan, yung mga nakatanim na yan, yan ay grapes. Yan. So, ginagawa yung wine. Hindi po yan yung binebetang makain. Yan po yung grapes na ginagawang wine. Okay, let's start with the topic. Medyo hinapo ako dun, papanik ng bundok. Okay. Paano ka nga ba makakapag-own ng aso dito sa Belgium? So, there is two way. It's either bibili ka sa breeder or mag-a-adapt ka. Anong kailangan? Especially pag mag-a-adapt ka ng aso, mas madaming requirements. So, pag mag-a-adapt ka ng aso, first of all, dapat may experience kang mag-aso. And also, pangalawa, is you have enough space and outside this space para makapag-aso ka. So, hindi ka basta-basta makakapag-adapt ng aso pag hindi mo meets yung requirements. So, kailangan qualified ka din sa pag-adapt ng aso. And in other way naman, yung pagbili sa breeder, yun, straightforward. Pupunta ka dun sa breeder, pipili ka ng aso at bibili ka ng aso. Okay. Next topic. So nasagot na natin kung paano makakapag-own ng aso dito sa Belgium. Mga dapat i-consider. Having a dog is a responsibility. Hindi to pang show lang na maganda ang aso ko, tapos yun na yun, pag sawa ka na, bibitawan mo na. Having a dog is a responsibility of having them 10 years and more. So, hindi ganon kadali mag-aso. But it's fun. So, mga responsibility na dapat i-ano mo sa aso mo, na dapat mong isipin. Of course, unang-una, yung health nila. So, dapat magdo ka ng research about healthy ba ang aso mo or hindi. And also, dapat meron kang doktor para sa kanila. And also, dapat mo din i-consider na dapat may time ka pag nag-aaso ka. Kasi importante sa aso na mag-spend ka ng time sa kanila. Kung mapapansin nyo dito sa YouTube channel namin, lagi kong nilalakad si Willow every day. It's either early in the morning or in the afternoon or pag walang pasok. Ganito nga, dinadala ko siya sa mga places na katulad nito. And also give time na i-training sila. Kahit yung basic obedience training lang, napaka-importante nun. At para ma-enjoy mo yung aso mo. Okay, third, need to know tips. Having a dog is expensive. Mahal mag-alaga. Well,
mahal mag-alaga ng hayop. Kahit anong hayop naman siguro mahal mag-alagaan eh. So, but sa knowledge ko, tungkol sa video natin is mahal mag-alaga ng aso. So, if you're planning to have a dog, dapat alam nyo din yung proper nutrition nila. So, madaming way ng pagbibigay ng proper nutrition nila. May mga nagbibigay ng mga raw food, o yung katulad ng pagkain ng mga tao, o may nagbibigay din ng mga dry food, o yung kibbles. At may mga nagbibigay din ng mix katulad ko. So kung i-roughly estimate natin ang nakakain niya per day in euro, let's say mga €1.50 per day. Tapos hindi pa kasama yung mga dog treats, training treats, tapos yung mga abubot niya sa katawan, mga shampoo, mga panlinis, hindi pa kasama yan. So having a dog is not cheap. Alright, dito tayo sa side ng bundok, nasa bangin. Okay. Kahit pa paano nice walk, pinagpapawisan na ako kahit malamig. Okay, nandito nga pala tayo. Ito, wino-walk natin. So Lindenbos ang pangalan. So makikita nyo sa mga advertisement dito is tungkol sa mga aso, mga bata. Tapos ito yung mapa niya. So dito tayo sa baba, Lindenbos. Tapos dito tayo umikot. Yan, dito tayo pumasok, tapos dito tayo umikot. Yan, tapos mamaya dito tayo pupunta kung saan pwedeng pakawalan ng aso at makipag-socialize sila. So dito nga tayo sa Lindenbos. Okay, let's continue, Willow, ang ating walk. So it's a good 30 minutes na kami naglalakad na itong aso natin. Ay, nakita ko yung oras, 7:30 kami umalis, 8:30 na pala. So 1 hour na pala kami naglalakad. Kala ko 30 minutes pa lang. Ganyan talaga pag busy. Okay, let's continue. At dumating na nga tayo dito sa dog park. Pero masyado pa Sunday. Wala pang ibang aso, but it's okay. So solo namin tong dog park ni Willow. Dito pwede mag-socialize ang aso, pwede silang pakawalan sa tali. Okay. So mga rules and regulations dito sa Belgium pag aaso. So pag ilalakad mo ang aso mo sa public places, dapat lagi siyang nasa tali. Pangalawa, pag tumae ang aso mo in public or sa labas, kailangan mo damputin yan. Hindi mo pwedeng iwanan yan. At pag nahuli ka or may nag-report sa'yo na hindi mo siya dinampot, magkakaroon ka ng penalty na up to €300. And ayaw mong magbayad ng €300 para sa tae ng aso mo. And also, your dog is your responsibility. So example, pag yung aso mo ay biglang lumabas ng bahay nyo at nabunggo siya ng kotse, ikaw ang magbabayad ng damage dun sa kotse, hindi yung kotse ang magbabayad sa'yo. So isa pa, pag yung aso mo ay nanira ng property o ng kalapit bahay, pwede ka nilang mga halaman or mga gamit sa kalapit bahay, pwede ka nilang i-report at kailangan mo din bayadan yung mga nasira ng aso mo. Kaya your dog is your 100% responsibility. So kung ano mang ginawa ng aso mo, ikaw ang magbabayad niyan. Walang ibang may kasalanan niyan kung hindi ikaw. Siyempre ang aso ay maaaksidente lang or maninira lang kung papabayaan mo, kung hindi mo ite-train, kung hahayaan mo lang. Kaya yan ang mga responsibility dito sa pag-aaso sa Belgium. Pero hindi ko naman kayo tinatakot na huwag kayong mag-aso. Napakasarap ng may aso. Iba yung feeling ng uuwi ka ng laging may movement, na may excited na sasalubong sa'yo bukod sa mga anak mo. Ay, talaga, hindi ko may hahambing na
Hindi ko ma-imagine ang buhay ko na walang aso. Simula bata ako hanggang ngayon, lagi akong may aso. And I'm proud to say na talagang probably simula nung pinanganak ako, wala pa akong taon na walang aso. Ako'y tumatanda na, huwag na lang natin i-mention ng edad. Pero yung ilang dekada na nabubuhay ako ay laging may aso. So, sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi kong rules and regulations dito sa Belgium, dito nag-a-apply yan. Sana sa Pilipinas din, para mas medyo ng mga tao ang aso at hindi makaagabyado ng ibang tao ang mga alaga nyo. Alright, let's talk, let's play. Oh! Ball! Yeah! Hello! Whoosh! Tong! Yan! Tong 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 tong. Ting ting ting, good boy, good zo. Give. Ale. Here. Ngayon naglandi pa eh. Come on, good boy. Come on. More. Ball. There. Toink toink. Oh. Doon sa garden ko medyo mayagli. Dito talaga makakatakbo siya. Okay, pag-usapan naman natin kung anong lahi ng aso ko. Let's talk about it. Ang aso ko po na si Willow ay isang English long-hair Labrador. Ayan po. So, isa po siyang long-hair Labrador na very rare. Kasi mostly po ng Labrador ay short hair at fine hair. So, siya po ay long hair. Makikita nyo po yan sa kanyang likod, tapos sa kanyang buntot na napakakapal ng buhok. Ayan po, madami po nagtataka o nagsasabi na hindi daw pure breed ang aso ko. Pure breed po siya. Talagang may mga occasion lang na pwedeng maging mahaba ang buhok nila. Very rare, pero pwede. So ang explanation po ng Google about that is may genes daw, may dalawang genes na nagkatugma para maging mahaba ang buhok nila. Very occasion, rare occasion lang nangyayari. Tingnan nyo buhok niyan. Oh, yeah. So ang aso natin ay tawag sa kanya ay long hair English Hunter Labrador. Yeah. Siya po, masasabi nyong Hunter Labrador siya kasi mas mahaba yung nguso niya kaysa sa mga common Labrador. Kasi normally ang Labrador are fisherman's dog. Sila yung lumalangoy, sumisisid. Ang Hunter po ay sila yung kasama ng mga hunter sa woods. So mahaba po ang nguso kasi sinusuksok nila yung mga nguso nila sa loob ng mga dahon-dahon, pagitan ng mga twigs para kuhanin yung nabaril na or kuneho ng amo nila. So again, ang alaga akong aso ay rare breed na Labrador. They call it a long hair English Hunter Labrador. So okay guys, lumabas na nga tayo dito sa dog park. It's 8:48 na din. Babalik na tayo sa bahay. So guys, this is Sirdis Family YouTube channel. Hope you like this video. Please hit that like button and subscribe to support our channel. So nakakasilaw ang sun. Ayan. So glad na may araw na uli. Tapos na ang winter, magi-spring na. Springtime is my favorite time of the year. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Everything's turning green. Tapos mag-bloom na din yung mga bulaklak. Mapupuno na uli ng dahon ng mga puno. So again guys, this is Sirdis Family. Thank you sa pagpanood. Kung hanggang ngayon nanonood pa din kayo, salamat po. Please hit that subscribe button and like. See you guys next time.